We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Gipanghimakak ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga may kalambigitan kini sa hungihong nga destabilization plot sa administrasyong Bongbong Marcos Jr. Mao kini ang gibutyag ni Senator Bongo sa gipaygayon ni ining press conference sa Davao City. Kini human may gawas ang pangalan ni FPRRD nga mao kuno ang nagpalayo sa maong destabilization plot sa kasamtangang administrasyon. Matud ni Senator Go nga fake news ang maong balita. Usa kuno ka abogado ang kanhi Pangulo ug taas ang respeto ni ini sa demokrasya. Gani, sumala ni Go nga labaw nga nasayod ang Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police nga dili kini mamahimong himuon sa kanhing Pangulo. Abogado po ang ating Pangulo at alam naman po niya ang kanyang ginagawa at sa pagkaalam ko, hindi yan gagawa ng hindi ayon sa batas. Kapin 27 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes nasakmit sa otoridad sa Davao City. Ani ang report? Nasakmit sa Bureau of Customs Port of Davao ug Naval Forces Eastern Mindanao ang nasa kapin 35,000 reams of smuggled cigarettes gikan sa usa ka motorized bangka sa Davao Gulf niadtong semana. Nagkantidad og kapin 27.6 million pesos ang mga nasakmit nga smuggled cigarettes. Bali na-intercept po itong itong mga smuggled cigarettes during the patrol ng ating barko, ang PS-37 o ang Artemio Recarte, nung nakaraang linggo. Bali, nahuli po nila ito sa area, within the area of Balot area. Then from there, nung Takote, mahuli itong mga smuggled dali-dalian nila itong hinila. Sumala pa sa NFEM, napulo kapugante ang ilang naaresto nga sakay sa maong motorized bangka. Wala pa sila impormasyon kung asa nga lugar nagikan ang maong mga sigarilyo. Walang nasabi sir kung saan bansa nang galing ito sir. Bali ito ang expectation namin, syempre manggagaling to doon sa south area ng border natin. Sa karon gi-turn over na sa kapulisan ang napulo ka mga sakay sa motorized bangka. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Gipahinomdom sa DSWD-11 nga mas dali na ang proseso sa pag-adopt og bata. Busa, giawhag nila ang publiko nga dili malambigit sa illegal adoption. Ani ang report ni John D. Esteban. Sukad Enero hangtod Oktubre ning tuiga, adunay 55 ka-adoption cases ang Davao Region. Sumala sa Department of Social Welfare and Development o DSWD-11. Sa maong ihap, 23 ang aprobado na. Subling gipahinumdom sa DSWD-11 nga mas dali na ang pagproseso sa pag-adapt karon. Sukad na pasar ang Republic Act 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act of 2022. Dili sama kaniadto nga mulungtad pa og pipila ka tuig una maaprubahan. After the creation of the Republic Act 11642 last January 6, 2022, from judiciary, nagiging administrative na yung proceeding. So for now, ang isa sa mga objective talaga is to simplifier the process of adoption. So ngayon, once the adopted parents can submit the documents, the complete documents, they will wait na lang 6 to 9 months para ma-issue yung order of adoption. Taliwala sa mas paspas na nga pagproseso, gisiguro gihapon sa ahensya nga makomply ang rekisitos
Umatuman gayod ang pulisiya sa pag-adapt aron masiguro nga malayo ang bata sa child trafficking, labi na ngadto sa mga langyaw nga musagop. Foreign nationals, they can apply for domestic administrative adoption if cleared na sila ng kanilang country. We will require them to submit police clearance from the country kung saan sila nag-spend ng 1 year. For domestic adoption, they need to stay sa Pilipinas ng 5 years, at least 5 years as their habitual residence. Nang hinaot ang DSWD-11, nagkarong dali na lang ang proseso, wala na'y moagi sa informal o illegal nga pamaagi sa pag-adapt og bata. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga decalibrated o depektibong timbangan nga nakumpiska sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council sa Kugon Market, gipangguba. Ano yung report? Gamit ang usa ka heavy equipment, gipangguba sa mga personahe sa City Price Coordinating Council sa Cagayan de Oro City LGU ang mga timbangan nga ilang nakumpiska gikan sa nagkadayang operasyon nga gihimo sa Kugon Market sa syudad. Miabot sa 27 ka mga decalibrated o depektibong timbangan ang gipangguba. Ang pagguba sa mga timbangan, timaan nga seryoso kuno ang gobyerno sa ilang pagprotekta sa katungod sa mga konsumante sa syudad. Para di kin magamit sa kay basin ma-recycle pa, kung basin na ay contact, lugar di na to i-discount pa na makuha nila balik na magamit pa noon. So giguba na lang para di na gid magamit kay alkansi magudang pumapalit. Sagad sa mo mga timbangan, gigamit sa vegetable, fish, meat o fruit section sa Kugon Market. Ang pagkumpiska sa mga timbangan ang magsilbing first offense sa kalapasan sa mga mamaligyaay. Matod sa CPCC, nga importante nga sakto ang mga timbangan, sulod o gawa sa mga merkado sa syudad. Munang nagbutang sa timbangan ng bayan ang City Price Coordinating Council, of course sa city government lugar na donated ganina sa DTI para kung dunay duda sa timbang sa gipalit diya sa sulod, mapakonfirm din is timbangan ng bayan. Kaya kung na-diferensya, pwede ang nagpalit buhato sa opisina sa SEBDA, daraman sa Kugon Market. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez. Para sa At Home with GMA Regional TV. Sospek sa pagpusil patay sa radio broadcaster nga si Juan Humalon samtang nagprograma sulod sa radio booth sa iyang balay sa Calamba, Misamis Occidental na ilhan na sa kapulisan. Reward money alang sa makatudlo sa mga sospek biabot na sa 3.7 million pesos. Gibutyag sa SITG Johnny Walker nga mga miyembro sa Gun for Hire ang mga sospek sa pagpatay kang Humalon. Gani na ilan na kuno nila ang gunman base sa mga witness nga ilang nakuha. Kinumduman nga usa ka adlaw human ang pagpamusil kang Humalon, ilang gipagula ang facial composite sketch sa usa sa tulo ka mga sospek. Ang mga sospek sagad galihok sa area sa Balingaw, Calamba, Sapang Dalaga, Plaridel ug Concepcion sa Misamis Occidental. Gibutyag sab sa opisyal nga miabot na sa 3.7 million pesos ang kantidad sa reward money nga gitagana karon alang sa makahatag og impormasyon og lokasyon sa mga sospek. We confirm na may identity na tayo nung gunman and yung facial sketch nung second man. So that was our basis to refer now the case. Of course with the direct evidence that we have, yung ating mga testimonial evidence, yung result ng ating technical investigation from the PNP forensic units, yung 3.5 na binigay ng provincial government of Misamis Occidental, plus 100 from the Presidential Anti-Organized Crime Commission, and 100,000 from the Presidential Task Force on Media Security. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, atong makauban ang usa ka young farmer kinsa nakahiligan ang pag-umasukad 19 years old pa lamang kini. Tungod niya nakabuhat kini og chocolate spread nga finalist sa National Young Farmers Challenge.
Atong sayron ang young story sa usa ka batan-ong mag-uuma. Mga kapuso, please welcome Kenneth Flor Balico. Kenneth, good morning and welcome Hi, sa At good Home morning. with GMA Regional TV. Good morning. I am Kenneth Flor Balico from Nabunturan, Osaka Young Farmers. Okay. Kumusta man ang imuhang morning, Kenneth? Happy. Happy For the kayo? invite na rin. Oo. Grabe, Kenneth, no? Kay at the age of 19, nagsulod na ka sa bitaw, sa kaning natawag nga kanang farming industry. Yes. Oo. Paunsa ba nagsugod na siya, Kenneth? Kinsa ba ang nag-influence sa imuha? Actually, nagsugod na siya murag after the depression ba na kanang nisulod kong seminary last 2018. Okay. Then, suddenly nawala day murag dili de para sa kawa ba. Oo. And then after my isolation, gatagan ko ka isolation 1 week na period. Then one time na nagasoroy-soroy lang ko sa farm sa kong friend, nakita na ko ang waste, mga reject sa lemon. Oo. So dito lang sugod ang entrepreneurial journey na ko. Oo. Okay. Ug syempre, no, kay naaman jud stereotype ang society nga kanang ginaingon bitaw nga ayaw lang sa farming kay wala may kwarta dira. Pero nganong kaniman jud ang imuhang gipili? Mura siya kanang siguro magpalahi ta. Yes, Una. yes. Kaya tungod, gamay ra jud kayo ang mga batanon na ma-engage sa farming. Okay. And then, mingon ta na wala na kwarta, pero actually dako jud siya naay kwarta sa farming. Okay. Ug kaning Kenneth, kaning farming, paunsa ba ning nakatabang sa imong family? Actually, dako siya tabang ang farming industry. Kay tungod mao ni ang nakasuporta sa kong college life. Yes. And then karon na ay ginasuportahan na duha ka mangod sa high school and elementary. Oo, okay. Ug syempre, no, you've mentioned earlier nga kanang ang napili nimo nga bitaw kanang crops kay kaning sa kakao. Oo. Pila ba ang imuhang Kenneth, ang imuhang kanang kwarta bitaw kanang gigamit para pag-start sa imuhang business? Nag-start lang dyan na siya, almost 200 pesos. Oo, 200 pesos? Nag-pre-selling lang dyan ang murag, ang strategy ani na pagsugod sa business. Okay. Like, walay na kong kapital, walay. Oo. Panikamot lang, pre-selling lang, pabaga lang no. Yes. And from 200 pesos, pila na ba ang imuhang ma-earn karon, Kenneth? Siguro almost 5 to 6 digits. Wow, 5 to 6 digits. Yeah. Okay. O gana, unsa ba ang imuhang gipili, Kenneth? Bale, nag-full-time ba ka sa imong business karon or murag naa gihapon kay kanang bitaw, kanang murag naga-work gihapon ka sa corporate? Actually na ako sa cooperative industry po. Oo. Kibali, kaya naman, like stable naman na nang dili na gani na ko i-manage ang tablaya. Kaya naman niya mo run itself tungod sa mga empleyado niya. Okay. So sa pag-start ba o ganing farming, Kenneth, bali unsa ba ang imuhang murag tip bitaw sa mga young farmers nga buot mahimong bitaw arang susama sa imuhang nga successful na sa ing-ani nga Isa sa kong mga tip is mamili ta kung asa ta dapit sa dakog scope man jud ang farming. Mamili ta kung asa ta hiyang. Oo. And then mangita tag mentor and then try to discover new things sa farming industry. Ay, yes. Okay. Hinahinay lang na pag sa farming. Okay. Ug syempre no gi-mention sa DA nga ang atuang mga farmers bitaw sa Philippines kay nagkaedad na ang average nga edad kinaa na sa 59 years old. Para sa imuha, unsa ba ka importante, Kenneth, nga nga maingganyo nato ang mga kabatan-unan bitaw nga magsulod sa farming? Dapat unta na kitang mga batanon is muparta sa murag movement sa farming industry kay tungod nagkatiguang na tong farmer nag-average karon og 57 to 59 years old. Yes. So unsahon na lang kung walay mo sunod. Yes. Na isabiya ka dakong profession ang farmer diri sa tuwang kay tungod kita ang nagahatag og food security sa tuang everyday life na to. Okay. Ug syempre, Kenneth, no, garbo kayo ka sa mga Mindanaon o sa Davao Region kay recently finalist ka sa National
Young Farmers Challenge. Challenge. So, unsa bang imuhang gi-present sa ilaha Kenneth nga product? First na ko na product is kani tableya. Okay. Tableya. And then familiar naman nato. And then Yes. kaning murag kani ang na-showcase ito sa national level. Ang Oo. ako ang chocolate spread na ginapanganlan sa akong mga clients o localized Nutella. Nutella, okay. Zero preservative siya. Okay. So sa mga health conscious na mga clients, so swak jud siya. So kumbaga murag kay di ba kung sweets kasagaran, murag mahadlok ang uban nga mag-try kay syempre base manambok. Pero kana kay mo nang healthy nga option kumbaga. Yes, kay wala man siya yung mga artificial na mga preservatives. Gikan man siya sa natural na chocolate. Ayun. Kenneth, before we end this interview, unsa ba ang imong mensahe sa ato ang mga young farmers? Katong mga nagsugod og mga padulong pa og nagsugod na day, padayon lang anang keep innovating, like kita naman jud mga batanon. Keep innovating sa mga traditional practices. Padayon sa pag-innovate kay kini dakong hagit ni sa tong mga batanon na mo revolution sa new tradition sa farming industry. Okay. Ug sa mga buot mag-start Kenneth sa farming, unsa ba ang imuhang murag murag tip sa ilaha jud nga para dapat nila tandaan from day one until sa ilahang kanang murag? Una is try to learn lang jud. Kung like ako nagsugod man ko sa sige raw jud, try to learn, try to find mentor na maka-guide sa imo. Actually dagan kayo ako gani nag-offer gani kong mentoring na libre lang. Yes. Para managhan ang nato ang mga farmers diri sa Philippines. Og magtuo lang jud no. Og magtuo lang jud. Okay. Daghang salamat. Kenneth Flor Balico og mga kapuso ha. Tutok lang kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mihinay na ngadto sa usa na lang ka low pressure area ang ginabantayang bagyo nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing namatikdan sa pag-asa ang LPA sa gilayong 1,620 kilometers sidlakan sa southeastern Mindanao. Apan padayon gyapon kining ginamonitor sa ahensya kung mubalik kining pag-usab sa pagkabagyo. Sa karon hanging amihan ang nakaapekto sa northern ug central Luzon, samtang shear line ang nakaapekto sa southern Luzon. Posible sa pag-localized thunderstorms sa ubang parte sa nasod. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman karong buntag ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Basilan ug Socsargen region. Pag-abot sa hapon, ulanon na ang ubang parte sa Mindanao. Mga Dabawenyo nakabenepisyo sa gipahigayon nga serbisyong hatod sa resibo, walang lusot ang may atraso sa GMA network nga gipahigayon sa Davao City. Nagkadiyang problema ug reklamo ang gipadangat sa mga Dabawenyo. Anyang report. About sa amo ang tax declaration kay duha ang tax declaration ang gi-issue. Mao kini ang reklamo ni nang Nelda Anib taga Panabos City. Dugay na matud pa niya gidangop sa hingtungdang ahensya sa gobyerno. Apan wala gyapon kini na resolba. Busa sayo pa lang sa buntag, milinya na kini sa gipahigayong serbisyo sa resibo. Walang usot ang may atraso sa People's Park Davao City ni adtong Sabado. Ito na ko tarungon ang among titulo unsa man na ilang mga tax declaration namo ikuan kay nagbayad man ko sa bangko. Samtang, emosyonal sab kining si alias Nena dihang midangop sa serbisyong resibo aron ikonsulta ang iyang childhood friend nga nangutang kaniya og 800,000 pesos. Apan hangtod karon, wala gyapon kini nabayran. Gusto na ko kasuhan jud unta sir kay para makuha na ko tong kwarta nga iyang giutang kay bisag ginagmay dawaton man namo basang bayad lang jud siya. Para lang na-enjoy mabalik pa pero puro ra magud saad. Ang maong aktibidad gipangunahan mismo ni Kapuso Action Man og host sa resibo, Emil Sumangil, nga personal nakikimamat og gihinabi ang mga Dabawenyo sa ilang managlahing reklamo og problema. Kauban sab sa moong aktibidad ang Social Security System, Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation ug mga abogado gikan sa Davao Lady Lawyers Association. Paraan ho para maipakilala natin sa buong Pilipinas yung adikain ng programa.
na tugunan ang hinaing ng ating mga kababayan. Sagad sa mga problema o reklamo nga ilang nadawat ang issue sa yuta, investment scam, rape o guban pa. Ako po, 10 ng aking mga kasama ng GMA Network ng Resibo, tao sa puso ko, sa totoo lamang ang aking pasasalamat. Maraming salamat una sa mahal na Diyos Ama, sa inyo, sa mga kababayan ko, na para ho tumangkilik sa tiwala na ibinigay ninyo, para ho mabigyan kami ng kahit pagkakataon, konting pagkakataon na makatulong sa inyo. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Al-Shifa Hospital sa Gaza dili na mudawat og samdan nga pasyente sa palibot. Ang pinakadakong hospital sa Gaza nga Al-Shifa ang dili na kuno mudawat og mga samdan nga pasyente. Bisan ang ilang ambulansya ang niundang nasab sa pagtransport og pasyente. Sumala kang Dr. Muhammad Kandil sa Nasser Hospital nga ang ilang kaubanang doktor sa Al-Shifa ang dili na makontak hasta ng ilang mga pasyente, lakip mga bata og bagong himugso nga naginahanglan og medical nga atensyon. Gidugang ni Nasser nga ang mga bata og hasta bagong himugso ang nakigbatok sa kamatayon gumikan sa kakulangon sa energy resources human maigo og bomba ang maong hospital. 40 ka pasyente sab sa ICU ang posibleng mamatay tungod nahutdan na og fuel, walay tubig ug luwas nga evacuation center. Anaa sa kapin 100,000 ka residente ang nakahiklin sa south sa nilabayng duha ka adlaw human nakasulod ang Israeli forces sa Gaza City. Mount Etna sa Italy padayong nagabuga og lava ug abo nga miabot sa Mediterranean island sa Sicily. Padayon ang pag-alboroto sa Mount Etna sa Italy ni adtong Domingo kung asa talagsaon ang ginabuga ni ining lava. Nagabugan sab kini og abo nga sa kataas miabot sa Mediterranean island sa Sicily. Sunod-sunod ang plume of ash steam nga miabot sa kalangitan sa Sicily gikan sa southeast crater sa Europe's tallest ug most active volcano sa Italy. Sumala pa nga ang kasikbit nga Catania Airport ang nagpabiling abli bisan na sa nahitabong aktibidad sa moong bulkan. Usa ka barko nga padulong unta sa Cebu City ang mibalik sa pantalan sa Cagayan de Oro City. Human kini mitakilid samtang naglawig sa dagat. Mitakilid kuno among barko diyang gihapak sa dagkong balod. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga nakasuot na og mga life jacket ang mga pasahero nga sakay sa MV Filipinas Cagayan de Oro nga paingon unta sa Cebu City. Sa kadagko kuno sa balod, mitakilid ang maong barko sa kadagatan pa lang sa Lagindingan, Misamis Oriental. Hinuon pasado alas 11 sa gabi, malampuson nga nakadunggo pagbalik ang barko sa pantalan sa Cagayan de Oro City. Ang maong ruta regular nga biyahe sa Cocalyong Shipping Lines matag adlaw. Sumala sa Maritime Industry Authority kon Marina, migula sa ilang investigasyon nga tungod sa luag nga kargamento sa barko ang hinungdan sa pagtakilid niini. Tungod sa kargada, pagtakilid niya, nangaputo lang lasing, ni sirsi sa keryo, alig kabalik. O, kung lang, so tinalanggit nga ang barko, wala pa kayo malayo, nakabalik po isa sa Cagayan de Oro, mga safety, wala yung mga kasulti. Sumala sa opisyal nga base sa manifesto sa barko, aduna kini sakay nga 448 ka pasahero. Hinuon luwas ang tanan ug dali sab nga giatiman sa mga personahe sa Philippine Ports Authority. Sa pagkakaron, adunay 121 ka mga pasahero ang nabilin sa pantalan ug naghulat sa laing barko nga ilang masakyan padulong sa Cebu. Samtang andam sab kuno nga mo-refund ang shipping line sa mga tiket sa mga pasahero nga dili na gusto pa musakay sa ilang barko. Mipaabot sab sa iyang kabalaka si Konsehal George Cooking sa maong panghitabo ug nakigpulong gilayon sa mga ahensya sa gobyerno nga nangulo sa investigasyon. I asked the Philippine Coast Guard, Marina, and everyone there, PPE, to make sure i-audit nila ang safety sa mga barko. Kay Christmas season, daghan na mo larga, daghan mo abot. So we do not want nga na ay ingon nga mahitabo ay heta mo lihok. Sumala sa Marina, walay kamatuoran nga nabuslot ang maong barko. Apan suspendido una ang safety certificate sa maong barko, hantod nga ilang masiguro nga luwas ug anaa na sa maayong plastar ang tanang safety measures niini, una nila tugutan nga makabiyahe pag-usab. Kung mo-request sila og kanang lifting sa suspension, amo man ang kuan kay taga recommendation sa ilang kuan para
maka ma-rectify nila ang ilang kuan, then ma-lifting na malik na bang yung suspension na yun. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauluyap para sa At Home with GMA Regional TV. Davao City Ancillary Services kun ASU nanawagan sa mga bagong barangay official nga pakusgan pa ang programa sa pagpanghinlo sa mga nagunang creek ug kanal sa ilang palibot aron malikayan ang pagbara sa basura panahon nga adunay pagbaha kumubunok ang ulan. Sumala ni Paul Bermejo, officer in charge sa Davao ASU nga nang hinaot siya sa mga bagong opisyal sa barangay nga hatagan og dakong pagtagad ang pagpanghinlo sa komunidad, ilabi na sa mga kanal o creek. Gibutyag ni Bermejo nga ilang namatikdan ang kakuwangon sa partisipasyon sa matag barangay sa pagpanghinlo sa ilang palibot. Giklaro sa ASU nga nagpadayon ng ilang pagpanglimpyo sa mga creek ug kanal apan nagbalik-balik gihapon ang problema tungod sa nagpasad nga basura. Nasubuang buhatan sa ilang namatikdang nagkatag nga basura sa kadagatan ilabi na sa mga lugar sa ikaduhang distrito sa Dakbayan human nga ang ilang gipahigayong coastal cleanup. Nanawagan si Bermejo sa katauhan nga batasanon ang pagtamod sa saktong paglabay sa basura aron malikayan ang masubli ang hilabihang grabing pagbaha sa Talomo District sa milabay nga semana. Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.